Wow! Nagpalagay tayo ng 4 na ilaw dito na nakatutok sa makina. Kunwaring umaapoy yung makina natin. So, ito naman yun sa kabila. Ayan. O, diba? Nagmukha siyang umaapoy, ano? Para titignan. So yun na nga mga kamarix, nandito na tayo sa IGRA Motorcycle Shop at nakikita nyo naman yung U-Box ko na dalawa. Yung isa nakalaylay kasi tinali ko lang yan. So ngayon ay binaklas na yung mga U-Box natin, ano. Bali, dalawa yung dinala ko kasi itong isa nalaglag yung kanina, hindi ko alam kung ano yung problema dyan. So ngayon ay tinanggal na yung U-Box natin. Ito yung ginagamit talaga natin. So andito tayo sa IGRA Motorcycle Shop, ano. So ngayon ay ongoing na tinatanggal yung U-Box natin. Ayan yung U-Box natin na color green, navy green. So kanina nung habang pauwi ako ay bigla siyang nalaglag. Hindi ko alam kung bakit, ano, kung ano nangyari. Ayan, ito na yung likuran ng ating U-Box. So ito pala yung problema niya, yung hinahawakan na yan. Yung problema niyan ay nabasag, kaya pala hindi na siya kumakapit, no? Ayan, gumagalaw-galaw na kasi basag na pala yung tagiliran niya. Ayan yung kinakapa. Ayan, basag na siya. Kaya mabuti lang dinala natin tong kulay itim na U-Box, yung pinaglumaan natin. Yun ang ilalagay natin pasamantala muna, ano, habang wala pa tayong U-Box. Kasi yung U-Box na kulay green hindi na siya pwedeng ikabit ulit. So pinapatanggalan natin, ano, pinapatanggalan natin yung lalagyan ng lumang U-Box. Ayan. So mabuti na lang ay naisipan ko na dalhin yung pinaglumaan natin na U-Box kasi kailangan kasi na meron tayong U-Box. Mahirap kapag walang U-Box, ano, wala tayong lagay ng mga kapote, mga kung ano-ano. Mahirap naman kung ilagay lahat dun sa ating bag, mapupuno. So nalagyan din siya ng helmet, yung luma nating U-Box. So hindi na pala siya pwedeng ibalik, ano, yung kulay green. Okay pa naman siya kasi medyo mas malaki siya. So ngayon ay pinapaano natin kasi baliktad yung pagkalagay ni, pinapaikot natin. So ito yung ano, no, may-ari, siya yung nagtitinda dyan sa loob. So bumili tayo ng 4 na bolt na ano, na mayroon siyang lock. Tatawag niya na ano, na may payong, sabi ng ano, yung nag-ayos ng ating motor. So ngayon ay umorder na tayo ng 4 na piraso, ano, para sa lock ng ano, dun sa may ilalim ng ating U-Box. So yun mga kamarix, nandito na naman tayo sa IGRA Motorcycle Shop para ipapaayos natin yung ating U-Box. Kaya lang, hindi na pala siya pwedeng ikabit ulit kasi nabasag. Yun yung nalaglag kanina, buti na lang walang nadisgrasya, ano. So nalaglag siya kanina nung pagbaba ko ng Skyway doon sa may, no, sa may malapit sa may cash and carry. So nasa kalagitnaan ako ng paliko na ako ng Subil, biglang nalaglag yung U-Box natin. Buti na lang hindi nagulungan ng motor na nakasunod sa atin. So ngayon ay pumunta ako dito, dala ko yung ano, yung U-Box na yun, at saka nagdala rin ako ng extra yung dating pinaglumaan natin. So pinakabit na lang natin kasi nga yung ano, yung bagong kinabit natin doon nabasag. So diyan lang tayo nagpahit ng ating U-Box, tapos nagpakabit na rin tayo ng
trigger ay ibang tawag nun, yung maliit na ilaw na kulay pula. So nagpakabit tayo ng 4 na piraso nakatutok doon sa may makina ng ating motor. So doon tayo sa may AGRA. Yan yung motorcycle shop na yan. So yun mga kamareks, ay pabalik na tayo dito, ano? Dito tayo nagpapayos ng ating motor. Nagbalagay tayo ng 4 na ilaw para nakatutok dun sa ating makina. So ngayon ay ongoing na nilalagay na, no? So yung new box ay naikabit na. Naikabit na yung kulay itim. So ngayon ang ginagawa naman ni Kuya ngayon ay naglalagay siya ng mga ilaw. So nag-request tayo na ilagay yung 4 na ilaw na kulay pula na nakatutok sa makina para astig tingnan, no? Para siyang umaapoy sa ilalim. Ayan. So hindi gumagana yung isang ilaw, ano? Maaaring sa switch yung problema kasi yung 4 na ilaw na yan, yung kulay pula, bagong bili natin yan, kaya dapat iilaw sila pareho. Hindi, walang pundi dyan. Kahit na yung luma na ilaw, gumagana lahat yan. Ayan, nakikita nyo, umiilaw na. Ayan, gumagana na, oh. So sa connection lang yung may problema. Ayan, oh. Oh, gumagana na. So nirequest natin dyan na yung 4 na yan ay nakatutok doon sa makina para magmukhang umaapoy siya. Ayan, yun na yung makina para makita natin na umiilaw yung yung ilaw na pinapalagay natin. Ayan. So nagmukhang maliwanag na, no? Kulay pula yung napili natin para astig tingnan, para siyang umaapoy, no? Okay. So ito yung lumang U-box natin, ano? Hindi na talaga siya pwedeng gamitin, kaya kinuha na natin yung mga laman yan at doon natin nilipat sa U-box na kulay itim. Yung U-box na gamit natin ngayon. So ngayon ay binabalik na yung mga clearings ng ating motor. So going na, hinigpitan na. Yan, dito yun yung palikpik naman ng ating tangke ng ating motor. At dito sa may bandang ilalim, ito sa may malapit din sa may engine block ng ating motor. Ayan, kinakabit na rin yung mga bolt, ano. So gumagana na yung mga ilaw na pinapakabit natin. Okay, kunting higpit lang. Tapos i-on natin tong makina. Ayan, umiilaw na, oh. Oh ha, astig, di ba? Kulay pula yung pinalagay natin. Ayan, oh. Oh, di ba? Nakatutok yan sa ilalim ng makina. Kaya buhay na buhay yung ilalim, ano, na kulay pula. So ngayon ay magbabayad na tayo. Sabi ni Kuya, 450 raw. Ayan, binigyan na natin siya ng 500. So kasama na yan doon sa in-order natin na 4 na bolt. So yun mga kamareks, nandito kami ngayon sa KFC. Kasama ko si manager, kumakain kami ngayon. Ayan, sarap ng kain ni manager, ano. At ako naman, ayan, sarap din ako sa mushroom soup ng KFC. Masarap talaga kumain dito. So dito lang to sa may malapit sa may Shopwise Makati. So kung saan nagtrabaho rin tayo dyan, ano. So dito lang to sa may tapat lang ng Shopwise. So ayan, medyo gutom ako, no, kasi kagaling ko lang na nagpaayos ng motor, no. Yun nga, yung nagpalagay tayo ng mga ilaw at saka nagpalit ng U-box natin na tumambling. Sumubuti na nang wala na disgrasya. So ngayon ay kain tayo ng kain, ano. Kasama natin si manager. So ayun, kumakain din kami dito pa minsan-minsan dito sa KFC. So maaga pa naman, kaya naisipan ko na dumaan muna dito para kumain.
Ayan. So, hindi na pala ako nag-ano dyan, nag-extra rice kasi nagda-diet ako. Isang kanin lang. Tapos, pinakalagyan ko na yung soft drinks na Coke. Ako nga lang umiinom kasi nga si manager hindi siya umiinom ng Coke. Ayaw raw niya ng matamis. Kaya take out na namin yung isa. So pinapalakihan ko pa naman na pinalarge ko pa naman sana yung Coke lang hindi na siya umiinom. Okay, inom muna tayo. Yan. Sarap talaga. Uubusin ko na to. Yan. Sarap talaga uminom ng Coke. Isa pa. Ubus na. Okay. So, ubus na yung ininom natin na Coke, ano. So, ngayon ay babatsin na tayo. Nauna na si manager sa atin, ano. Palabas na tayo dito sa may KFC. So, ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo yung Shopwise, ano. Yan. Yan yung Shopwise. Nagtrabaho tayo dyan dati, no? 2003 yata. Medyo matagal na. So, ngayon ay papunta na kami sa parking. So ngayon mga kamarix ay katatapos na namin kumain ni manager dito sa KFC. Malapit sa may Shopwise. Ngayon ay pauwi na kami. So, hindi ako nag-lunch kanina kaya naparami ako ng kain. Isang rice lang pero salt kasi malaki yung soft drinks ko. So yun si manager, oh. Manager. Oh, Then may dala kaming take out kasi hindi namin kasama sila Bea at saka si Makmak. Para sa kanilang dalawa yan. Okay. So bibit-bitin na lang ni manager yung soft drinks para hindi matapon. Ito ilagay mo to, ako na magabala dyan. Okay. Okay. Ngayon ay i-switch on na natin yung makina. Yan. So ito nga pala yung pinagawa natin kanina, no? Nagpalagay tayo ng 4 na ilaw dito na nakatutok sa makina. Kunwaring umaapoy yung makina natin. So ito naman yung sa kabila. Yan. O diba, nagmukha siyang umaapoy, ano? Para astig tingnan. Okay. Sir, mga kamarix, katatapos lang namin kumain sa KFC. Ngayon ay babati na kami ni manager. Thanks for watching. Bye-bye. Yoo-hoo!